Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mahilig sa single mom. O pre, sigurado ka na bang lalagay ka na sa magulong buhay? Hindi na ba magbabago isip mo? Napalingon si Floyd sa kaibigang si Francis nang magsalita ito habang nagtitimpla ng kape. Napadaan kasi siya sa bahay ng kaibigan pagkalabas sa trabaho bago tuluyang umuwi sa inuupahan niyang bahay na ilang kanto lang din ang layo. O pre, tinamaan talaga ako kay Naomi. Tumibok talaga ang puso ko pre. Hindi ko na siya pakakawalan kasi baka makuha pa ng iba. Pumayag naman siyang mag-live-in muna kami. Saka na lang ang kasal kapag nakaipon na ako. Hindi naman umangal pre. Paano nga angal yun? Di ba nga sabi mo, 2 na anak niya? Hindi na yan magiging maselan pa, no? Hindi naman sa nagiging judgmental ako, no? Ito naman payong kaibigan lang. Ikaw na rin ang may sabi na ang anak ni Naomi parehong panganay. Pre, kilalanin mo siyang mabuti. Nakikita ko naman na hindi siya disgrasyadang babae. Pero kasi pre, siya ang una mong ibabahay Paalalahanan lang kita Iba ang kasama mo na sa bahay. Iba rin ang jowa pa lang. Papasukin mo agad ang sitwasyon na magulo kahit di pa kayo nakakilala ng husto. Isang buwan pa lang kayong magjowa tapos ibabahay mo na. At saka, kilala kita Di ko alam kung anong nakita mo sa single mother at mas gusto mo sila kaysa dalaga pa. Napaka malapitin mo sa single mother, no? Pang-ilan mo na yan si Naomi. Pero mukhang tinamaan ka na ng husto sa kanya kasi imbis na madala ka dahil palagi kang iniiwan, nag-decide kang magsama na kayo sa iisang bubong. Isa talagang himala, pre. Ito nga, magkape muna tayo. Baka sakaling tumapang ka at makapagdesisyon ka na maayos. Nilapitan siya ng kaibigan at inabot ang tasa na may mainit na kape. Halos mapaso-paso siyang tinanggap yon. Ramdam niya ang gigil ng kaibigang si Francis dahil sa desisyon niyang pabigla-bigla. Ano ka ba pre? Naiintindihan naman kita sa pinupunto mo. Alam kong concern ka sa akin. Pero matanda na ako Muko 40 anyos na ako. Mag-iinarte pa ba ako? At saka, iba talaga tama ko kay Naomi. Siya lang ang nakapagpatibok ng puso ko ng ganito Pero, huwag ka mag-alala. Mababait ang mga anak niya. Kaya alam kong hindi naman ako dihado. Tsaka malalaki na yun. May mga isip na. Mga high school na. Saka, botong-boto sa akin ng mga anak niya para sa mama nila. Para na nga kami isang pamilya siya. Bahala ka na. Buhay mo naman yan Hindi na kita pipigilan. Matanda ka na nga. Siguro, panahon na rin para mag-asawa ka. Kesa naman kung sino-sino ginojowa mong single mom, tapos iiwan ka lang din naman. Mukha namang seryoso sa'yo si Naomi. Nakikita ko naman na okay siyang babae. Pero, salamat talaga pre Ramdam na ramdam ko yung concern mo sa akin Huwag ka mag-alala. Ngayon, magiging maayos na buhay ko. Magkakaroon na ng direksyon. Oo nga, magkakaroon ka na ng responsibilidad. Umpisa pa lang ninyong magsamang dalawa may anak ka na kaagad na pag-aaralin. Teka, kailan nga palang pagsasama nyo sa isang bahay? Saka, saan ba kayo titira? Dapat dito na lang sa malapit para nakikita kita. Pambira ka naman pre Matanda na nga ako. Di mo na ako kailangang bantayan Pero ako ang lilipat doon sa bahay nila Naomi. Kasi sariling bahay nila yon. Kesa dito sa akin na inuupahan ko lang yung bahay. Mas makakatipid ako doon. Saka mas malapit sa trabaho ko. Sige. Kung yan ang desisyon mo. Pero kung may problema ka alam mo naman na dito lang ang bahay ko. Alam mo pre, masyado kang seryoso
Mag-aasawa lang ako. Di naman ako pupunta sa lugar na may gera. Nakakatawa ka na ha. Ewan ko ba? Mabait naman si Naomi pero ipinakilala mo nga siya sa akin di ba? Wala naman ako masabi. Kaya lang kasi may kakaiba akong kutob Oh, ano naman kutob yan? Sa lahat ng naging jowa ko, palagi ka nalang may kutob. Ngayon, ano naman ang kutob mo kay Naomi? Yun na nga Sa lahat ng naging jowa mo, hindi ako nagkamali sa mga kutob ko. Pero itong si Naomi, iba talaga dating sa akin Basta, may kakaiba sa kanya. Kaya dapat pre, kilalanin mo muna siyang mabuti. Ibang tumingin kasi. Nakangiti siya pero ang mata niya masyadong mailap. Parang ang daming itinatago. Nako pre, lumalala ka na Kakakilatis mo yun sa mga ex ko Pero ako na magsasabi sa'yo ngayon. Iba talaga itong si Naomi sa lahat ng mga naging jowa ko. Napakabait. Maasikaso, maalalahanin. Wala na nga yata ako masabi. Hindi ko kakikitaan ng negative side. Napakahaba pa ng pasensya. Sinasabi mo lang yan kasi in love ka. Tingnan ko lang. Pupuntahan mo rin ako at aayain akong mag-inom niyan. Ikaw talaga Normal lang naman sa mag-asawang nag-aaway. Kayo nga ng misis mo napakadalas mag-aaway Lagi kang sinasalubong ng kawali o di kaya kaldero kapag ginagabi ka ng uwi. Pero di mo maiwan, di ba? Kasi nga, mahal mo. Saka, normal na yun sa mag-asawa. Oo na. Pero, ibahin mo kami, no? Subok na kami ng panahon. Kilala na namin ang isa't isa kaya masyado na kaming open sa lahat. Pero, iba naman yung sayo Magsisimula ka pa nga lang sa buhay may asawa. Basta. Ano man ang mangyari, alam mong may mapupuntahan ka dito Oo naman pre, no? Salamat talaga sa suporta mo. Wala na akong magulang para hingan ng bendisyon sa pag-aasawa kaya ikaw na lang hiningan ko. Pasyal ka dun sa lilipatan kong bahay nang makilala mo naman yung mga anak ni Naomi na magiging anak ko na rin. Gagawin ko talaga yan kahit di mo ako sabihan. Ibigay mo lang sa akin yung address nun at bigla na lang akong susulpot. Sige pre. Pagkatapos mainom ni Floyd ang kape, ay nagpaalam na rin siya sa kaibigan para umuwi. Sinabi pa niyang hindi na siya makakadaan sa kaibigan kapag naglipat na siya ng gamit dahil medyo marami rin ang kanyang mga hahakutin. Tinanguan naman siya ni Francis at pagdakay tinapik pa sa balikat. Araw ng linggo nang iwan ni Floyd ang inuupahan niyang bahay. Tiningnan niya muna ito ng ilang segundo bago tuluyang iwan. Napapitlag siya nang biglang makarinig ng busina. Bagyang nawala sa isip niya si Naomi na kanina pa nag-aantay sa kanya. Nakasakay ang babae sa inupahang tricycle para pagsakyan ng mga gamit. Nandiyan na, babe. Pasensya na Matagal ko rin kasing tinirhan yung bahay na ito Marami ng alaalang nabuo rito. Pero ngayon, mas masaya ako kasi bubuo naman ako ng mga bagong alaala kasama ang babaeng mahal ko. Mainhina na pangiti si Naomi dahil kinilig siya sa mga sinabi niya. Pagkatapos ay inaya na siya nito na umuwi sa kanilang bahay. Sinabi pa ng babae na sabik na siyang makita ng dalawa nitong anak. Pagkasakay ni Floyd sa tricycle, pinandar na yun ng driver. Mahigit kalahating oras din ang kanilang biyahe hanggang sa marating na nila ang bahay ni Naomi. Pagkababa pa lang nila sa sasakyan, ay kaagad na lumapit ang dalawang anak ni Naomi. Nagmano mga ito kay Floyd pagkatapos ay tumulong sa pagbaba ng mga gamit. Welcome po pa. Huwag ka pong mailang dito sa bahay Dito ka na po titira kaya isipin mong bahay mo na rin ito. Sorry po.
tinawag ko kagad kayong papa kahit di pa kayo pumapayag. Kasi sabik na ako magkaroon ng tatay eh. Ay nako, wala yan anak no. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa'yo kasi natanggap mo kagad ako. Kaya hindi na talaga ako naiilang eh. Pati tong si Samantha, mabait ding bata. Ngumiti ang anak na babae ni Naomi nang balikan niya ito. Magkaiba ang ugali ng magkapatid. Kung gaano kadaldal si Dave ay gano'n naman katahimik si Samantha. O tara na po papa, nagluto po kami ni Samantha. Kung di mo natatanong, masarap po kami magluto. Ah, talaga ba? Sige nga, tingnan nga natin kung talagang masarap. Kagad siyang hinawakan ni Dave sa braso at hinatak papunta sa kusina. Hinatak pa ng binatilyo ang upuan para sa kanya. Dito po papa, dito ka po umupo para tabi kayo ni mama. Nginitian niya ang binatilyo pagkatapos ay iginala niya ang paningin sa mga pagkaing nasa lamesa. Wow! Napakarami niyo namang niluto. Kayo lang bang magkapatid na nagluto nito? Bakit 3 putahe yung ulam na niluto niyo? Siyempre po, espesyal lang araw niya ito. Ah, ganun ba? Salamat sa inyo ah. Teka, ano bang klaseng inumin ng nasa pitsil na yan? Bakit parang pulang-pula yata kulay? Hindi ba napasobra sa juice yan? Pero mukha siyang masarap ha. Ah, cranberry po yan, Papa. Teka po, lalagyan ko yung baso nyo. Pagugustuhan nyo po yan. Masarap po talaga yan. Talaga ba? O sige nga, patikim nga ako. Sakto at uhaw na rin ako eh. Kagad na kinuha ni Dave ang kanyang baso at nilagyan niyo ng juice. Nagtataka talaga siya kung anong klaseng juice ang pulang likido na yon. Dahil noon lang siya nakakita ng ganong inumin. Nang salina ng baso ay lalo siyang nagtaka dahil malapot ang likido. Bakit parang malapot yata anak? Baka kulang sa tubig yan ha? Masyado yatang matapang eh. Naku, hindi po. Masarap po ito. Purong katas ng cranberry po ito. Hindi po talaga inahaluan ng tubig. Ah, ganun ba? O sige nga, patikim ako. Kagad niyang kinuha ang baso nang iabot ito sa kanya ni Dave. Inamoy niya muna ang juice para malaman kung anong klaseng prutas ang sinasabi ng binatilyo. Pagkalapat niya ng labi ng baso sa kanyang ilong, amoy na amoy niya ang lansa ng likido. Bahagyan niyang tinapunan ng tingin ng 2 anak ni Naomi bago tikman ang juice. Titig na titig ang mga ito sa kanya na parang hinihintay siyang inumin ang juice. Dahil sa kakaibang titig ng mga ito sa kanya, ay nagdalawang isip siyang inumin ng juice. Pero hindi niya alam kung paano nang tatanggi. Maya-maya ay nagulat siya nang biglang may umagaw sa kanyang baso. Pagtingin niya ay nakita niyang hawak na ni Naomi ang baso ng juice. Kumain ka na muna, babe, bago mo inumin ng juice. Baka hindi ka pa sanay sa ganitong prutas kaya mamaya man natutikman. Ganun ba? Oo, sige. Kumain na muna tayo. Naiilang na nagsandok ng pagkain si Floyd. Habang kumukuha ng pagkain ay panaka-naka niyang sinusulyapan ng magkapatid. Natahimik na si Dave at halata sa mukha nito ang pagkadismaya dahil hindi niya nainom ang juice. Tahimik namang kumakain si Samantha at tila ba walang pakialam sa nangyayari. Nang matapos silang kumain, napansin niyang tila sinadya ni Naomi na ubusin ang laman ng juice ng pitchel bago pa siya makainom nito. Ma, bakit mo naman inubusin ng juice si Papa? Tinimpla ko nga yan para sa kanya eh. Nakakainis naman to. Nako, ayos lang yun. Di naman ako nagagalit eh. At saka marami pa namang araw na pwede kang magtimpla ng juice. Patitikman ko pa naman yan sa susunod eh. Huwag ka na magtampo anak. Magtitimpla na lang ako ng bago
Pasensya na ha. Nasarapan lang ako kaya naubos ni. Agad na tumayo si Naomi at nagtungo sa kinalalagyan ng refrigerator. Kumuha ito ng malamig na tubig saka nagtimpla ng bagong juice. Pinagtakhan ni Floyd kung bakit hinugasan pa ni Naomi ang pitsil bago magtimpla ng bagong juice, gayong juice din naman ng laman nun. Nang ibaling niya ang tingin kay Dave, nakita niyang inis na inis ang binatilyo sa nangyari. Pinagtututusok nito ang karne sa kanyang plato gamit ang tinidor para doon ibunto ng inis. Nakita niya rin na siniko ito ng kanyang kapatid kaya natigilan sa ginagawa. Maya-maya ay bumalik na si Naomi dala ang pitsil na may bagong timplang juice. Niligyan nito ang baso at iniabot sa kanya. Heto babe, mag-juice ka na. Salamat ha. Lalong napansin ni Floyd ang pagtalim ng mata ni Dave nang makita nitong iniabot ni Naomi ang juice sa kanya. Nang amuyin niya ang laman ng baso, normal na juice na ang amoy nito dahil naaamoy na niya ang magkahalong asim at tamis. Hindi na siya kumibo at tinikman na lang ang juice. Nawala na ang kaba niya dahil nalaman niyang normal na juice na ang kanyang iniinom. Hindi kagaya ng nauna na amoy niya ang lansa. Masarap nga ang juice na ito ah. Salamat babe ah. Nang matapos silang kumain, dinala siya ni Naomi sa silid nito para doon ayusin ang mga dala niyang gamit. Unang gabi niya sa bahay na yon ay puro pagpapakiramdam ang kanyang ginawa dahil na rin sa impluwensya ng kaibigang si Francis. Palihim niyang kinilatis ang mag-iina hanggang sa 1 linggo na ang lumipas at naging palagay na ang kanyang loob dahil wala namang ibang nangyayari. Naging mas malapit pa sa kanya ang mga anak ni Naomi na lalo niyang ikinatuwa. Pagkagaling sa trabaho, wala siyang naabutan sa bahay. May trabaho rin si Naomi sa malapit na grocery bilang cashier at nagpaalam ito sa kanya na gagabihin ng uwi dahil sa dami ng mga customer. Habang sinachat niya ang mga bata para tanungin kung nasaan ang mga ito, ay walang tingin niyang binuksan ang refrigerator pagkalapit para kumuha ng maiinom. Nasanay na siyang kinukuha ang maliit na plastic bottle ng mineral at diretsong iniinom ang laman nito. Nang makalagok na siya ng laman, ay napatigil siya dahil iba ang lasa ng tubig. Bakit ang lasa naman ito? Hindi pala tubig itong nakuha ko. Juice pala. Bakit ba ang hilig nilang maglagay ng pulang juice dito sa ref? Ano ba kasing juice ito? Ang sama ng lasa. Ang sama rin ng amoy. Parang may kalawang. Muli niyang ibinalik ang bote sa refrigerator. Pagkatapos ay naglinis ng katawan para makapagpalit ng damit. Muli siyang bumalik sa kusina para tingnan kung may luto ng pagkain. Uy, ayos. Maasahan talaga yung magkapatid na yon. Hindi na kailangang utusan. Marunong nang magkusa sa gawaing bahay Pero, nasaan na ba yung dalawang yun? Magagabi na wala pa. Baka paggalitan na naman sila ng ina nila. Teka, matawagan na nga. Habang tinatawagan niya si Dave, napapatingin siya sa kawali na may lutong ulam. Naglalaway siya dahil sa mabangong amoy nito. Naaakit siyang kainin ng ulam. Hanggang sa hindi na niya napigilan ang sarili. Kagad siyang kumuha ng plato at nagsandok ng ulam. Pagkatapos ay naupo siya sa may lamesa at nagsimulang kumain. Takam na takam siya sa karne. Kinakain niya ito nang hindi na nagkanin. Nagpabalik-balik siya sa kawali para kumuha ng karne dahil pakiramdam niya ay hindi siya nabubusog. Nang hindi na siya makapagpigil, dinala na rin niya ang kawali sa lamesa. Doon na siya kumain sa mismong kawali. Ano ba itong niluto ng mga batang to? Bakit hindi ako nabubusog?
Habang kumakain ako parang lalo ko nagugutom eh. Simpleng adobo lang naman tong niluto nila. Pero kasi parang kakaiba talaga eh. Parang nakaka-addict. Parang ayoko nang tumigil. Nang makita niyang ubos na ang karne, ay nalungkot siya. Sinaid pa niya ang sarsa sa kawali gamit ang daliri. Maya-maya ay napatingin siya sa pintuan nang marinig niyang may nagbukas nito mula sa labas. Natigilan siya nang makita si Naomi. Bigla siyang kinabahan dahil naubos niya ang ulam na kakainin nila sa hapunan. Titig na titig naman si Naomi nang makita siyang hawak ang kawali at nanlilimahid sa sarsa ang kamay at mukha. Anong nangyari sa iyo, babe? Bakit ang dungis mo? Saka, bakit hawak mong kawali? Babe, kasi sorry naubos ko ang nilutong ulam ng mga bata. Ewan ko ba, nagutom kasi ako eh. Ang sarap kasi ng pagkakaluto. Bigla siyang nagulat sa reaksyon ni Naomi. Dali-dali itong lumapit sa kanya at inagaw ang kawali. Inamoy-amoy nito ang sarsang nakadikit sa kawali. Pagkatapos ay matalim itong tumingin sa kanya. Sorry, magluluto na lang ako para sa hapunan. Hindi siya kinibo ng babae. Sa halip ay pumunta ito sa frigidaire. Tiningnan ng mga nakalagay roon hanggang sa makita ang bote na may lamang juice. Napalunok ng laway si Floyd dahil sa kaba nang makita niyang humigpit ang pagkakahawak ni Naomi sa boteng yon. Babe, hindi ko naman naubos yung juice eh. Tumikim lang naman ako. Sorry na, huwag ka na magalit. At saka, hindi ko naman sinadyang inumin yan eh. Akala ko kasi tubig. Hindi naman din masarap ang lasa kaya hindi ko na rin ininom ulit yan. Nagtitimpi ng galit si Naomi nang ibalik ang bote sa loob ng frigidaire. Maya-maya ay hinarap siya nito. Bahagya na itong kalmado pero nakakatakot ang boses nitong mahinahon. Linisin mo na ang sarili mo. Masyado kang madumi. Pagkatapos ay pumasok ka na sa kwarto at matulog. Ako na magluluto ng ulam para mamaya. Hindi. Kasalanan ko naman to eh. Ako nang gagawa. Hindi. Pumasok ka na sa loob. Natigilan siya nang tumaas na ang boses ng babae. Napatango na lang siya pagkatapos ay pumasok sa loob ng kanilang silid. Napasandal siya sa pinto pagkasara nito. Habol ang hininga niya dahil sa lakas ng kabog ng dibdib. Noon lang niya naranasan ang pagsigaw ng kinakasama. Pakiramdam niya ay libu-libong daga ang nagtakbuhan sa dibdib niya. Bakit kaya? Ano bang meron sa juice na yun? Nagalit kaagad siya. Ang sama naman ng lasa nun. Nagkamali lang ako ng inom eh. Kung alam ko lang na hindi tubig yung nahawakan ko kanina, hindi ko naman talaga iinumin yun eh. Ano ba yung meron sa juice na yun? Bakit ganun na lang yung naging reaksyon niya? Marahan niyang binuksan ang pinto para silipin ang babae kung ano ang ginagawa nito. Nakaupo ito sa kusina at seryosong nakaharap sa pintuan ng bahay na parabang may hinihintay. Walang emosyon ng mukha nito pero kitang-kita ni Floyd ang matalim na tingin ni Naomi sa pintuan. Nanlaki pa ang mga mata niya nang makita ang pagkuyom ng kamao ng babae habang nakalapag sa ibabaw ng lamesa. Bakit kaya? Nagagalit talaga siya? Bakit? Para sa isang juice lang? Ang weird naman. Pagdating ni Dave, tatanungin ko kagad siya kung saan nabili yung juice na yun. Papalitan ko na lang. Naalala ko nga palang mahilig siya doon dahil naubos niya nung unang salta ko rito. Bakit ba hindi ko naisip nung kagad? Sa susunod talaga, hindi ko na pakikialaman yung mga paborito niyang pagkain. Ay, weird talaga oh.
Paborito niya talaga yung masasama ang lasa. Maya-maya ay natuon ang paningin niya sa pintuan dahil dumating na ang magkapatid. Tahimik niyang sinilip ang mag-iina. Pakiramdam kasi niya ay talagang galit si Naomi at sa mga bata ay binubunto ng galit nito. Unang tingin pa lamang ni Floyd kay Dave ay nakikipagtagisan nito ng titig sa ina. Matalim ang ganting tingin ng binatilyo sa ina. Bago pa makalapit si Dave ay nagtanong kagad si Naomi. Bakit ka naglagay ng inumin yung sa ref? Ma, di ba sabi ko sa'yo, wag kang magtitimpla ng inuming yon? Iinumin ko po kasi yun eh. Nag-basketball lang kami. Sakto kasing masarap inumin yun pagkatapos ng laro. Nanlaki ang mata ni Floyd ng galit na naihagis ni Naomi ang bote na may lamang juice. Bumulong ito at napunta sa paanan ni Dave. Lalong nagtaka si Floyd nang makita ang reaksyon ni Dave dahil bawas na ang laman ng bote. Kinilabutan siya dahil sa malapad ng ngiti ng binatilyo. Nainom niya na? Wala nang maunawaan si Floyd sa mga nangyayari. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang laman ng boteng yon at kung para saan ito. Ikinabigla niya ang mabilis na paglapit ni Naomi sa anak, pagkatapos ay ang malakas na pagsampal nito sa binatilyo. Hindi naman napatinag si Dave. Tila wala lang sa kanya ang pagsampal na yon ng ina. Nakita niyang si Samantha ang umalma. Hinawakan nito ang ina sa braso para pigilan ang muli na namang pagsampal ni Naomi kay Dave. Doon din niya unang narinig ang boses ni Samantha. Sinabihan nito ang ina na hayaan na lamang ang nangyari dahil nangyari na yon. Tama na, Dave. Tigilan mo na ito, please. Tama na. Huwag na si Floyd. Pabayaan mo na siya, please. Lalong dumagdag ang isipin ni Floyd dahil sa kanyang narinig. Napakunot ang kanyang noo dahil sa pag-iisip. Nakita niya magkahalong galit at pagsusumamo ni Naomi sa anak. Ha? Bakit? Wala talaga akong maintindihan. Ano ba nangyayari? Lalabasin na sana ni Floyd ang mag-iina para awatin sila sa pag-aaway pero nakaramdam naman siya ng pagkahilo. Hindi na niya napigil ang sarili hanggang makita na lang niyang halos sumalik na sa sahig ang kanyang mukha. Hindi na siya makapagsalita para humingi ng tulong dahil bumigat na ang kanyang pakiramdam. Nakatuon pa rin ang paningin niya sa mag-iinang nagtatalo-talo hanggang sa tuluyan na siyang pumikit. Nagising si Floyd dahil nakarinig siya ng pag-iyak. Agad niya itong hinanap. Nakita niya si Naomi na nakaupo sa tabi at humihikbi. Babe, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tatayo sana siya pero doon niya naramdaman ang panghihina ng katawan. Teka, ano bang nangyari sa akin? Bakit parang nanlalambot ako? Nakatulog ka kagabi. Gigisingin sana kita para kumain pero tulog ka na. Ha? Ganun lang? Pero bakit ka umiiyak? Ano kasi, nakita kita sa seg na nakatulog. Sobra ako nag-alala. Hindi ko alam kung nakatulog ka ba o hinimatay ka. Siguro dahil yun sa dami mong nakaing karne. Baka na high blood ka. Matataba kasi yung naubos mo eh. Ha? Oo nga no. Baka nga na high blood ako kagabi. Buti ganun lang. Buti hindi ako na-stroke. Kaya nga ako umiiyak. Sa susunod, huwag ka nang kakain ng matatabang karne, please. Oo. Hindi na babe. Iiwasan ko na talaga. Teka. Bakit nandito ka? Hindi ka pumasok sa trabaho? Nasaan ba yung mga bata? Nakaalis na sila. Pumasok na sa school.
Bukas na ako papasok. Gusto ko munang masiguro na maayos ka na. Sige. Salamat, babe, ah. Buti nandiyan ka. Kung wala ka, baka natuluyan na ako. Maayos ka nga. Hindi pa tayo nagtatagal kaya hindi ka pa pwedeng mawala. Hindi ako papayag. Lalaban ako. Ha? Saan ka naman lalaban? Bakit ka naman lalaban? Ang ibig kong sabihin sa sundo mong kamatayan, lalabanan ko siya. Oh, ang sweet naman. Huwag ka mag-alala. Hindi pa ako susunduin nun, no? Hindi pa naman ako pumipirma ng kontrata eh. Pero, nanlalambot ako, babe. Parang nangihina ang katawang ko. Gutom lang yan. Tara, kumain na tayo. Ang haba ng tulog mo Tanghali na kaya. Ha? Talaga? Ala, di na rin ako nakapasok sa trabaho ah. Pero, ayos lang. Kukontakin ko na lang yung boss ko. Kinabukasan, pumasok na rin ng trabaho si Floyd kahit hindi pa gaanong maayos ang kanyang pakiramdam. Mas iniisip niya ang trabaho kesa mawala ito sa kanya. Nagpa-check up na rin siya sa doktor at sinabing kailangan ng katawan niya ng vitamins para manumbalik ang kanyang lakas. Dinisiplina ni Floyd ang sarili mula sa tamang pagkain, pagtulog at pag-inom ng vitamins. Ilang araw na ang lumipas at hindi pa rin umaayos ang kanyang pakiramdam. Nanlalambot pa rin siya at lalong lumalala kada gumigising siya sa umaga. Habang nag-aabang ng sasakyan pauwi sa kanila, ay nagulat siya nang biglang may humawak sa kanyang braso. Uy, Paring Francis, ikaw pala. Kumusta? Sus, ngayon mo na ako kinukumusta? Kung di pa kita nakita dito, di mo man lang ako dinadalo sa bahay. Pasensya na pre ah. Busy lang sa trabaho. Oo, mukha nga. Tingnan mo yung sarili mo, pumapayat ka na. Nangangalumata ka pa. Tapos ang putla-putla ng balat mo. Para kang kulang sa dugo. Naarawan ka pa ba? Mukhang sub-subs ka na sa pagtatrabaho mo ah. Yan na nga ba sinasabi ko sa iyo pre. Mahirap magtaguyod ng pamilya, lalo na't may pinag-aaral ka na. Ha? Hindi naman ako nahihirapan sa trabaho eh. Hindi rin ako hirap sa buhay, pre. Bakit ganyan ang itsura mo? Ewan ko nga rin ba. Alam ko na. Ulang ka sa alak. Sak muna tayo bago tayo umuwi. Kwentuhan muna tayo. Mabuti pa nga. Baka nga kulang na ako sa alak. Masyado na kasi akong mabait eh. Pumunta sila sa videoke bar at bumili ng ilang bote ng alak. Habang nagiinom ang dalawa ay panay tanong ni Francis sa kanya kung kumusta ang buhay may asawa. Dahil sa sarap ng kwentuhan nila ay nauwi ang usapan sa mga kakaibang pangyayari sa mag-iinan ni Floyd. Nako pre, di naman sa pinag-overthink kita ah. Pero kumuha ka nga ng sinasabi mong juice at dalin mo sa akin. Ako ang kikilates kung anong klaseng likido yon. Baka mamaya kung ano-ano na pinaiinom sa'yo ng bago mong pamilya. Baka sa susunod na makita kita hindi na kita makilala. O kaya ikaw nang hindi nakakakilala. Oo, sige pre. Hayaan mo. Sa pagbabalik ko, magdadala ako ng juice. 9:00 na nang mapansin ng dalawa ang oras. Doon pa lang sila naghiwalay na dalawa. Pagkarating ni Floyd sa bahay, naabutan niya si Naomi na tahimik lang na nakaupo sa may lamesa sa kusina. Nakita rin niya sa harapan nito ang ilang platong nakahain na may takip ding plato. Babe, pasensya na ha. Nakita ko kasi si Francis sa sakayan ng jeep bago ako umuwi. Nagkwentuhan lang kami bago umuwi kaya ginabi ako. Kaso medyo napasarap yung kwentuhan namin Hindi na ako nakatawag. Pasensya na ha. Ayos lang. Kumain ka na.
Sinundan niya ng tingin ng asawa nang tumayo ito. Nakita niyang may hawak itong baso na may lamang kulay pulang likido. Uminom na naman siya ng juice na yun. Ano ba kasing inumin yun? Bakit ang hilig-hilig nilang uminom nun? Pero ako, hindi pwedeng uminom. Bakit? Bulong niya sa sarili. Pagkatapos ay nagtungo sa frigidaire para tingnan kung may juice pang natira doon. Nalungkot siya nang makitang walang juice at puro tubig ang laman ng refrigerator. Nagulat siya nang biglang lumapit sa kanya si Dave at palihim na bumulong. Papa, inaanap mo ba yung juice? Gusto mo? Ha? Dahil naalala niya ang sinabi sa kanya ng kaibigang si Francis na dalhan siya nito ng juice, napatango siya kay Dave. May kung anong naramdaman siya nang makita niya ang boteng hawak ng binatilyo. Puno ito ng pulang likido. Bigla siyang natakam lalo pat mamasa-masa ang bote dahil sa malamig ito. Juice lang po ito pa, kaya huwag ka mag-alala. Pwede mo itong inumin. Iniabot sa kanya ni Dave ang bote pagkatapos ay umalis na. Nagdadalawang isip siya kung iinumin ba ang laman ng bote o hindi. Bumalik siya sa lamesa para kainin ang pagkaing nakahain doon. Inilapag niya ang bote ng juice sa ibabaw ng lamesa at panaka-naka itong tinitingnan. Takam na takam siya sa likidong yon. Hanggang sa hindi na niya mapigilan ang sarili. Kinuha niya ang bote at binuksan. Inamoy niya muna ito. Aba, mukhang mabango na ito ah. Mas okay na yata ang amoy nito kaysa nung nakaraan. Sinimulan niyang inumin ang laman ng bote. Nasarapan siya dito hanggang sa hindi na niya napigilan na maubos ang laman ito. Saktong dumating si Naomi nang ilapag niya ang bote sa ibabaw ng lamesa. Nanlaki ang mata ng babae nang tiningnan niya ito. Babe, juice lang ito. Binili ko kanina sa labas. Natakam kasi ako sa cranberry juice niyo eh. Masarap pala talaga yung juice na ito, no? Hindi kumibo si Naomi, sa halip ay kinuha niya ang bote at inamoy ito. Mahinahon niyang ibinaba ang bote sa kakinausap. Tapos ka na bang kumain? Hugasan ko na yung plato. Ha? Malapit na. Sandali na lang. Nakita niyang nakasilip si Dave sa pintuan ng silid nilang magkapatid. Nginitian siya nito pagkatapos ay nag-thumbs up pa bago pumasok ng silid. Labis na ipinagtaka ni Floyd ang kilos ng mga kasama niya sa bahay. Nagawa pa niya magsinungaling kay Naomi para lang pagtakpan si Dave dahil nag-aalala siya na baka pagalitan na naman ito ng ina. Pero hindi niya nagustuhan ang kakaibang ngiti ng binatilyo. May kakaiba sa mga ngiting yon. Makahulugan pero hindi niya mabasa kung ano ba ang iniisip ng anak ni Naomi. Nasa silid na sila ni Naomi at ramdam na niya ang antok. Bumibigat ang pakiramdam niya sa hindi malamang dahilan. Pakiramdam niya ay may kung ano siyang nainom kaya nangyayari yon sa kanya. Narinig niya ang pagkukwento ni Naomi pero hindi na niya magawang sagutin dahil sa kaantukan. Isip na lang niya ang gumagana. Nag-iisip siya kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Kaunti lang naman ang nainom kong alak kanina. Bakit kaya parang ang nahihilo ko at antok na antok? Sa alak ba? Sa kinain ko? O sa ininom kong juice? Baka hindi pwedeng sama-sama mga yun sa tiyan ko ha. Dapat makakuha pa ako ng juice na yun bukas para madala ko kay Francis. Pakiramdam ko talaga may kakaiba dun eh. Bakit natatakam ako sa juice na yun? Bakit ganun na lang ang kilos ni Dave? Parang
May lihim sila na inililihim sa akin. Kailangan ko malaman kung anong itinatago nila. Habang tumatagal, nagiging misteryoso pa lalo silang tatlo. Sa dami ng iniisip ni Floyd, lalo siyang inaantok. Hanggang sa napapikit na lang siya. Kinabahan na siya dahil may kakaiba sa kanyang katawan. Hindi na siya makagalaw. Kahit ang daliri niya ay hindi na niya maigalaw. Hindi na rin niya maibukas ang kanyang mga mata. Anong nangyayari? Hindi ako makagalaw. Kahit ang bibig ko, hindi ko maibuka. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makapagsalita. Ano ba itong gagawin ko? Dumagundong na ang kaba sa kanyang dibdib. Panay ang ungol niya na hindi naman niya alam kung naririnig ba siya ni Naomi dahil panay pa rin ang pagsasalita nito na parabang hindi siya napapansin sa ganoong kalagayan. Maya-maya ay nabuhayan siya ng loob ng napahinto si Naomi sa pagsasalita at napansin na nito ang kanyang pag-ungol. Nararamdaman niya ang pagyugyog ng babae sa katawan niya. Naririnig na nito ang kanyang pag-ungol. Naramdaman na niya ang pagkataranta ni Naomi. Babe, anong nangyayari? Hindi. Kailangan kitang mayalis dito. Kailangan nating tumakas. Ha? Takas? Bakit natakas? Sinong tatakasan? Ano ba nangyayari? Naramdaman niyang pilit siyang binubuhat ni Naomi, pero hindi nito magawa dahil nabibigatan sa kanyang katawan. Maya-maya ay nabitiwan siya ng babae nang biglang bumukas ang pinto. Narinig niya ang mautoridad na pananalita ni Dave. Tulog na ba siya? Ihanda mo na. Gawin na natin ang dati pa nating ginagawa. Hindi, Dave. Huwag mong pakialaman si Floyd. Hindi ako papayag. May lakas ka ng lumaban ngayon Matapang ka na. Kaya mo na ako? Nakaramdam ng galit si Floyd nang marinig ang pagsagot ni Dave sa kanyang ina. Nawawalan nito ng galang at respeto na tila ba hindi sila magkaano-ano. Hindi niya nakikita ang sitwasyon nila pero naririnig niya ang mga nangyayari. Nagtatalo-talo sila at nakikisawsaw na rin si Samantha na dati ay tahimik lang at walang pakialam sa lahat. Naging mabagsik ang magkapatid at pinagtulungan ng mga ito ang kanilang ina. Maya-maya ay biglang may narinig siyang malakas na kalabog. Kasunod noon ang pag-igik ni Naomi. Sa tingin niya ay sinaktan ng mga bata ang kanilang ina. Hindi na niya alam ang nangyayari. Tanging pag-iyak, pagsigaw at pagsusumamo ni Naomi ang naririnig niya. Pilit nitong inilalaban na huwag siyang pakikialaman ng magkapatid. Pero pagtawa lang ang naririnig niyang ganti ng mga bata. Hanggang sa maramdaman na lang niya na may kung anong nangyayari sa kanyang katawan. May tila karayom na tumutusok sa kanyang leeg at sa ibabaw ng kanyang palad. Maya-maya ay nararamdaman niyang hinighigop na ng mga ito ang kanyang dugo. Anong nangyayari? Sinong gumagawa nito sa akin? Tigilan niyo ako! Tigilan niyo yan! Panay ang pagsigaw niya, pero alam niyang hindi siya naririnig ng mga ito. Tanging pag-ungo lang ang nagagawa niya at tinatawanan lang ng magkapatid ang nangyayari. Mas nag-aalala pa siya kay Naomi na panayang iyak sa gilid ng kwarto at nagtataka siya kung bakit hindi ito nakakalapit sa kanya. Iginapos ba nila si Naomi ko? Bakit ba? Bakit nila sinasaktan ng kanilang ina? Maya-maya, nakaramdam na ng panghihina at antok si Floyd. Pakiramdam niya ay naubusan siya ng dugo. Hindi na niya mapigilan ng antok hanggang sa nakatulog na siya ng tuluyan. Nagising siya dahil tinamaan ng sikat ng araw ang kanyang mukha. Nasisilaw pa siya ng dahan-dahang iminulat ang mata. Gusto niyang bumangon pero walang lakas ang kanyang katawan.
Ibinaling-baling niya ang ulo para tingnan ang paligid. Nakita niyang aligaga si Naomi. Nagmamadali itong naggayak. Babe, anong nangyari? Floyd, sorry. I'm sorry pero promise, itatakas kita dito. Aalis tayo. Hindi ako papayag na maging biktima ka rin nila. Ha? Nino? Bakit? Ano bang sinasabi mo? Mga aswang kami, Floyd. Mga mandurugo na sumisipsip ng dugo ng tao. Yung mga ex ko, pinatay ng mga bata. Hindi na ako papayag na gawin nila yun sa'yo. Mahal kita, Floyd. Itatakas kita. Ha? Aswang? Mga aswang kayo? Paanong nangyari yun? Bakit? Lalong nanghina ang katawan ni Floyd sa mga revelasyon na narinig niya. Pero dahil doon, pinilit niyang kumilos para makatakas siya sa bahay na yon. Wala ang mga bata dahil pumasok sa eskwela kaya may oras silang tumakas. Hinakay si Naomi palabas ng bahay. Pinilit niyang lumakad hanggang sa makakita ng tricycle na masasakyan. Nagpatid sila sa terminal ng bus. Pagkarating doon, ay nagpahinga sila sa gilid kung saan ay walang taong nakatambay. Wala akong maintindihan sa mga nangyayari. Mga anak mo sila pero bakit naging marha sila sa'yo? Dinig na dinig ko yung sagutan ninyo eh. Parang hindi mo sila anak kung sagutin ka ng pabalang. Hindi ko nga sila anak. Pinalagaan sila sa akin ng lahi namin para makakuha ng mga biktima. Hinalikunan ko ang gawain ito pero hindi sila pumapayag. Ang tunay kong anak ay hawak nila. Papatayin nila ang anak ko kapag lumaban ako. Wala akong magawa. Pero ayaw ko ng gawain ito eh. Eh yung juice, dugo ba yun? Pero itong huling ininom ko, bakit iba na ang lasa? Diyos lang inin mo nitong huli. Hinaluan lang ni Dave ng pampatulog at pampamanhid para di ka makapanlaban habang sinisip-sip nila ang dugo mo. Ha? Kaya pala nangihina ako tuwing umaga. Tuwing gabi, sinisip-sip ba nila ang dugo ko? Tinanguan ni Naomi ang tanong niyang yon. Doon niya rin nalaman na iginapos sa mga bata si Naomi para hindi mahadlangan ang mga gawain ng mga ito. Sa pilitan ding pinainom si Naomi ng dugo ni Floyd. Nang matapos silang makapag-usap, pinapili siya ni Naomi kung sasama ba siya sa kanya o lalayo na lang. Hindi siya nakasagot. Mahal niya ang babae pero hindi niya kayang sikmurain ang gawain ng mga aswang. Sa huli, ang babae na lang ang nagdesisyon para sa ikabubuti nila. Ikinuha siya ng babae ng tricycle para ipahatid sa bahay ni Francis. I'm sorry Naomi ah. Mahal kita pero hindi ko alam kung paano ko matatanggap ang pagiging aswang mo. Paano magiging anak natin kung sakali? Magiging aswang din ba sila? Pag nagkataon, kailangan ko na rin bang maging aswang para maging happy family tayo? Hindi mo na kailangan mamili, Floyd. Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Alagaan mo ang sarili mo. Makakakita ka rin ng mamahalin mo. Mag-iingat ka. Eh, paano ka na? Saan ka na pupunta? Hahabulin ako ng lahi namin dahil pinatakas kita. Pero kaya ko itong hanapin. Mas delikado kung sasama ka. Baka hindi kita maprotektahan. Mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Inihatid siya ni Naomi ng tanaw habang papalayo ang tricycle na kanyang sinasakyan. Tumulo ang mga luha niya dahil sa lungkot na kanyang nararamdaman. Nang buminto ang tricycle sa tapat ng bahay ng kaibigang si Francis, kaagad siyang sinalubong nito. Lloyd, pre! Anong nangyari? Bakit ganyan na itsura mo? Para ka ng saranggola. Nasaan si Naomi? Tanging iyak na lang ang naisagot ni Floyd sa kaibigan. Inalalayan siya nito hanggang sa makapasok sa loob ng bahay. Doon niya ikinuwento ang lahat ng nangyari. Awang-awa ang kaibigan niya sa kanya
pero nakapagbiro pa ito. Teka lang. Di naman sa pinag-overthink kita pre pero baka kasi kami ang mag-overthink nito. Naawaan ka ba ng pagiging aswang na mga yun? Ha? Hindi Sigurado ka kasi kung oo, nako, kesa mambiktima ka pre, papatay na lang kita. Loko ka. Pero ang totoo niyan paig na akong patayin mo. Napakapalas mo talaga sa pag-ibig pre. Sinyalis yata yan na huwag ka na mag-asawa. O siya, sige. Tumito ka muna sa amin habang nagpaparami ka ng dugo. Sobrang putla mo Kaya pala ganyan ang kutis mo kasi ginagawa kang juice ng magiinang aswang na yun. Salamat talaga pre Buti na lang talaga nandiyan ka. Sus! Para saan pa ba yung pagiging sanggang dikit natin? Sige na, magpagaling ka kagad para maging okay na uli ang buhay mo. Mabuti talaga at mabait si Naomi, no? Pinakawalan ka pa? Panigurado, nag-alisan na rin ng mga anak niya dun sa bahay. Sa malamang, hinahunting na ng lahi nila si Naomi. Ay nako, kawawa naman. Pero, ganun talaga ang buhay. Deserve din niya yun. Ewan ko, pero hindi naman niya siguro deserve yun. Ang lahi nilang masasama. Ginagawang pain ng anak niya para mahawakan siya sa liig. Oo nga, pero problema na nila yun. Labas na tayo dun kaya wag na natin problemahin. Ang mahalaga, hindi ka naging aswang. Nagtawanan na lang ang dalawa pagkatapos nilapitan na sila ng asawa ni Francis para kumain ng hapunan. Ilang linggo rin ang lumipas nang tuluyang gumaling si Floyd. Nang maging ayos na ang katawan niya, ay agad siyang naghanap ng trabaho para makabawi na sa buhay. Laking pasasalamat niya dahil may kaibigan siyang hindi nagdamot ng tulong sa kanya. Kaya mas mabilis ang pag-unlad ng buhay niya. Shout out portion. Binabati po namin ang masugid nating taga-subaybay sa ating channel, ang mga manggagawa ng bahay ni Reader's Corner. Sila po ay sina Angelo Niloy Rivera, Edwin at John Paulo Pascual ng Giginto, Bulacan. Hello po sa inyo dyan. Salamat sa inyong pakikinig. Wakas!